Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Usapang Ordinaryo. Simple, extra, basta ordinaryo. Usapang Ordinaryo dito sa NPR News. Ngayong araw na ito pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang nilalaman at kung ano nga ba itong Magna Carta of Seafarers na nilagdaan itong Setyembre 23 sa taong ito ni President Bongbong Marcos. Yes, ganap na nga pong batas ang panukalang ito na nagsusulong sa kapakanan at karapatan ng mga seafarers na Pilipino. Nakikita rin itong paraan upang mag-isa ang mga polisiya ng mga concerned agency tulad ng Commission on Higher Education or ang CHED, Department of Foreign Affairs or ang tinatawag na DFA. Kaisa rin dyan ang Maritime Industry or Industry Authority, Marina, Philippine Coast Guard or ang PCG, Department of Labor and Employment or ang DOLE at ang Department of Migrant Workers or ang DMW. Kasabay nito ay tinitiyak din ng batas na ito ang patas na desisyon kung saan mabibigyan na ang mga Pilipinong marino ng nararapat na sahod, statutory benefits, death at ang disability claims nito. Dito ay agaran nilang makukuha ang reimbursement ng mga seafarers ban kung sakaling manalo sila sa kanilang mga apela. Ipapatupad ang mga karapatan ng bawat isang manlalayag, kapitan man sila or ang deckhand na tinatawag. Kung tutuusin ay mas mabigat pa po ang suliranin ng ating mga manlalayag at karaniwang ay nasa peligro ang kanilang mga buhay. Mahigit isang dekada na po ang inaantay para tuluyang paglagda sa nasabing Magna Carta para sa mga Pinoy seafarers. At ito na nga po, noong September 23 ay nilagdaan na po ito ng ating Pangulo. Kaya maituturing itong isang malaking tagumpay para sa ating mga marino. Para pa po sa ibang usapang ordinaryo, extra, simple, ordinaryo, sa usapang ordinaryo kasama si Mayora dito po sa usapang ordinaryo ng NPR News.